Buhat sa ospital ay maagang umuwi si Margarita. Alam niya na hindi na naman iaabutan si Peter pag uwi niya sa bahay. Sanay na sila sa ganoong sitwasyon. Marahan siyang bumaba sa sasakyan matapos iyong iparada sa garahe nila. Nang di kawasa ay may naulinigang sigaw buhat sa loob ng bahay nila. Hango siyang napatakbo papasok sa bahay. Sina Jenny at Bruce ang nagsisigaw ngayon. Parehong takot na takot. Panay sa pagtahol si Spikey. Lalong nagtatahol ang aso na animo ay pumapalahaw ng iyak nang maramdamang pumasok siya sa loob ng bahay. Mabilis na inapuhap ng paningin ni Margarita ang kanyang dalawang anak. Humanda siya sa anumang mangyayari. Patakbong sumalubong si Bruce nanginginig na yumakap sa kanya. Bakit anong nangyari dito? Nababaghang tanong ni Margarita. Si Jenny ang sumagot buhat sa harapan ng TV set. Hawak ang natatakot na si Spikey. Wala, Mami. Natatakot lang kami sa palabas sa TV. Lumapit si Margarita sa kinaroroonan ni Jenny at tingnan kung ano ang pinanonood ng dalawang bata. Isang itim na panther ang nakita ng mga tao sa isang downtown. Nakawala raw ang panther mula sa zoo. Nagtakbuhan ng mga tao. Nagtutulong-tulong naman ang mga pulis at mga tauhan ng zoo pang mahuli itong muli. Nagkagulo ang mga tao nang pumasok ang panther sa isang department store. Hinawal ito ng mga pulis at mga tauhan ng zoo. Siyang-siya si Margarita sa panonood lalo nang tumakas ang panther sa pamamagitan ng pagtalon sa isang mataas na pader. May kung anong naglalaro sa kanyang isipan ng mga sandaling iyon. Titig na titig siya sa itim na panther. Nahuli lamang ito sa pamamagitan ng lambat buhat sa isang helicopter. Mami, hindi ka ba natatakot? Si Bruce, hindi. Bakit ako matatakot ay palabas lang yan sa TV? Bigla ay nahihinuhang tugon ni Margarita sa anak. Tahimik lang si Jenny at pinatatahimik sa pagtahulang hawak na si Spikey. O Jenny, mabuti pa ay sa labas na ng bahay mo patulugin niyang alaga mong aso. Ani Margarita sa panganay. Huwag na lang, Mami. Sa kwarto ko na lang siya. Paiwas na sagot nito sa ina. Parang nasisiyaan yata ng ulo yung aso mo eh. Ani habang naglalakad papuntang kusina. Ewan ko ba, Mami? Pero sa'yo lang talaga natatakot si Spikey. Sambit ni Jenny. Okay. Magsitulong na kayo at gabi na. Utos ni Margarita sa mga anak. Lumapit sa kanyang dalawang bata at nag-good night kiss muna bago tinungo kanilang silid. Malalim na ang gabi. Mahimbing na natutulog sina Bruce at Jenny sa kanilang mga silid. Sa kwarto nila ni Peter ay gising pa rin si Margarita. Nasa harapan siya ng malaking salamin. Nakapikit siya at nagko-concentrate. Gumigitaw ang pawis sa kanyang noo. Banayad ang kanyang paghinga. Unti-unti, dahan-dahan ay nag-iiba siya ng anyo. Nang magmulat siya ng kanyang mga mata, ay isang itim na panther na ang malinaw niyang nakikita sa malaking salamin sa harapan niya. Walang duda, nagawa na niyang makapagpalit ng anyo. Sinuri niyang mabuti ang kanyang sarili sa salamin. Panther na talaga siya. Pinakiramdam ang mabuti ni Margarita ang sarili niya. Maliban sa katotohanan ng isa na siyang panther, ay wala naman siyang kakaibang naramdaman. At pakiwari niya ay magagawa niyang lahat ang mga katangian ng hayop. Muli siyang nag-concentrate. Ilang sandali lamang at naging tao na siyang muli. Nakangiti siyang pinagmasdan ng kanyang sarili sa salamin. Siyang-siya si Margarita sa mga nagaganap sa kanya. Muli ay nag-concentrate siya upang magpalit ng anyo. Nais niyang makatiyak na totoong nakakapagpalit siya ng kaanyuan at muli siyang naging isang panther. Tuwang-tuwa siya. Hindi niya napigilan ang mapahalakak sa mga nangyayari sa kanya. Malakas na ungol ng isang panther ang nanulas sa mga labi niya. Huli na nang maisip niya iyon. Ilang saglit pa at may kumatok sa pintuan ng silid nilang mag-asawa. Mami, sigaw ni Jenny mula sa labas ng pintuan. Lumabas ng silid si Margarita at nagkunwang nagguguluhan. Bakit, Jenny? Anong nangyari? May narinig ako, Mami. Parang yung ungol ng panther sa TV kanina. Galing dito sa kwarto niyo ni Daddy. Panther dito sa kwarto? Paano magkakaroon ng panther dito sa kwarto namin? Ayan, panay kasi ang panonood niyo ng TV kaya hayan tuloy. Kung ano-ano ang napapanaginipan. Pero hindi pa ako tulong, Mami. Agap ni Jenny sa ina. Nandito ako sa labas kasi bababa po sana ako para kumuha ng tubig. Akala mo lang may narinig ka. Minsan ay nangyayari din sa akin yung ganyan. Akala ko may narinig ako pero sa isip ko lang yun talaga. Diin ni Margarita. Magsasalita pa sana si Jenny ngunit inakay na niya ang bata pabalik sa silid nito. Akmang papasok sana siya pero nagsimula na naman ang galit na kahol ni Spikey mula sa loob. Magdasal ka muna bago ka matulog para hindi ka managinip ng masama. Sabi na lang ni Margarita habang nasa pintuan. Yes, Mami. Tugon ni Jenny at matapos iyon ay bumalik na siya sa kanilang silid ni Peter. Nakahinga ng maluwag si Margarita matapos makabalik sa kanilang silid.
Medyo nag-isip-isip siya sa nangyaring iyon. Kailangan talaga niyang mag-ingat. Kailangan walang makaalam ng lihim niya, maging ang kanyang pamilya. Hindi niya kayang isipin kapag nalaman ni Peter ang tungkol sa pagbabago sa pagkatao niya. Kailanman ay ayaw niyang may maging dahilan ng asawa upang layuan siya nito. Nagsaling bayan sa isipan ni Margarita ang maaaring maganap kung sakali. Naroong mag-uumiyak siya dahil pinalalayas na siya ni Peter. Naroong ng babae ito. Lahat ng mga iyon ay ayaw niyang mangyari at hindi niya papayagang mangyari. Magmula nang matuklasan ni Margarita ang mga katangian at mga kapangyarihang taglag niya, ay naging abala sa pagtuklas at paggamit ng mga iyon. Pinaghanda niya kung paano niya yung gagamitin at kung kailan kukontrolin. Napag-alaman niya na nasa may katawan na kung saan at paano gagamitin ang lahat ng iyon. Tama si Anton sa mga tinura nito. Magkakahalo ang mga pangamba, tuwa, pananabik at takot sa bawat pagtuklaps niya ng mga bagay na hindi ordinaryo at pangkaraniwang tao. Naging napakadali para sa kanya ng lahat. Nasanay na siya. Iglat lamang pagpapalit niya ng anyo mula sa pagiging tao tungo sa isang itim na panther at ganun din ang kanyang pagbabalik anyo. Isa sa katangiang natuklasan niya ay ang kakayanang ipukol o ilipat sa ibang lugar ang kanyang tinig, maging ang nililikha niyang ingay dahil sa kanyang mga kilos o mga yabag ng kanyang mga paa ay kaya niyang ipukol sa ibang lugar. Isa iyon sa mga katangian nilang mga isinumpa upang iligaw nila ang kanilang kaaway o biktima. Sa bawat gabing naglilimayon siya, ay may isang ibong itim na parating umaalalay sa kanya. Kalauna ay nasali na rin siya dito. Kabisado na rin niya ang kanyang sarili. Tuwing magiging bilog ang buwan ay kailangan niyang gumala. Nakabisado na rin niya ang tamang pagsinghot sa mga may sakit at sa mga buntis at mga bata. Sinisiguro niyang tamang-tama lamang ang kanyang pagsinghot upang hindi madisgrasya ang kanyang sinisinghot. Tuwing ay may nakahanda siyang maraming pagkain sa trunk ng kotse niya upang magpakabusog kung sakali. Grilled chicken ang paborito niya, lalo na yung mga buto nito na kinakain din niya. May mga pagkakataong nagnanakaw siya ng pagkain sa mga dadaraan niyang bahay kapag inabot siya ng 10 sa daan at nakalimutan niyang magbaon. Napakalaking tulong ng mga itinuro sa kanya ni Anton. Paminsan-minsan ay nakakatagpo siya ng kauring niya. Madali na sa kanya ang makilalang isang isinumpa at nakapag-uusap sila sa pamamagitan ng isip lamang. Napakaraming pagbabagong natuklasan ni Margarita sa kanyang sarili, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon ay sinisikap niyang balansehin ang lahat upang makapamuhay siya bilang isang ordinaryong tao. Sinisikap niyang hindi maapektuhan ang pagkatao ng dating si Margarita. Pinagsisikapan niyang maging normal ang lahat sa kanyang sarili, sa kanyang trabaho, ang pagiging ina niya sa 2 niyang anak, at higit sa lahat ay ang pagiging asawa niya kay Peter. Kahit na iba yung hirap, pagtitiis at pagtitimpi sa kanyang sarili, ay nagawa ni Margarita na kontrolin ang halimaw sa kanyang pagkatao. At determinado siyang isakatuparan ang lahat ng iyon hanggang sa makaya na niyang lahat ang nakasanayan na niya ang lahat. Parang walang naganap na pagbabago sa sarili niya sa pakaramdam ni Margarita. Tulad pa rin ng dati. Tulad pa rin noon. Noong hindi pa nisasali ng lola niya sa kanyang batong itim. Ang pakiramdam niya ay nabubuhay siya ngayon sa isang makatotohanang panaginip, sa isang mahiwaga at malalim na panaginip. Abala si Margarita sa kanyang mga gawain sa ospital. Tulad ng dati ay maayos niyang ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang isang nurse. Kabisado na niya ang sarili. Nagagawa na niyang kontrolin ng lahat. Para sa kanya, ito ay isang pagsubok lamang. Katulad ng bawat tao, lahat ay may kanya-kanyang suliranin at mga problemang kailangang tiisin sa buhay. Medyo kakaiba nga lamang sa karaniwan ng sa kanya. Iyon ang sinasabi niya sa sarili at pampalakas ng loob niya. Nala ang iba't ibang kagamitan, nagpatuloy si Margarita sa paglandas sa mahabang pasilyo ng ospital nang mula kung saan ay makaulinig siya ng daing ng isang nahihirapan. Pumasok siya sa isang silid kung saan naroon ang isang buntis. Tulog ang babae subalit mababakas ang hirap sa mukha nito. Butil-butil ang pawis nito sa noo. Pabiling-biling itong tila na nanaginip ng masama. Habol ng babae ang paghinga at alam ni Margarita ang dahilan. Damang-dama niya ang pamimilipit sa sakit ang nadarama ng babaeng buntis. Maging ang nadarama ng sanggol sa sinapupunan nito. Ang hirap at takot ng mag-ina. Sumulak ang dugo ni Margarita sa galit. Tumila siya sa kisame. May hinahanap. Isang maliit na hiblang tila sinulid ang nakita niya at nakapatong ang dulo niya sa tiyan ng buntis. Mabilis, subalit maingat. Siyang nakalapit sa tabi ng higaan nito. Sa isang iglap ay ginunting niya ang tila hiblang nakapatong sa tiyan ng babae. Isang matinding palahaw ang narinig niya sa loob ng kisame.
Malakas na ingay na parang may nagtatampling sa loob niyon at mula doon ay mabilis na tumakas palayo ang nasa loob ng kisame. Saglit lang ang nasa labnahan ng ospital ang may likha ng ingay. Magkahalong alulong ng aso at iyak ng isang pusa ang naulinigang niyang papalo. Tinalin pungatang nagising ang babaeng buntis. Inabutan ito ni Margarita ng baso ng tubig. Agad na tinanggap ng babae ang baso ng tubig at tila uhaw na ininom ang laman niyon. Matapos nitong makainom at mahimasmasan ay nagtatakang napating nito kay Margarita. Binabangungot ka. Narinig ko ang pag-uungol mo. Mabilis na paliwanag niya. Ang sakit ng tiyan ko. Wika ng babae. Matamang sinuri at pinagyaman ni Margarita ang buntis. Huwag kang mag-alala. Ligtas kayo ni baby. Makahulog ang wika niya bago tinungo ang pintuan upang lumabas. Good night. Aniya mula sa pintuan ng silid. Good night, Nurse Shimmers. And thank you. Sagot ng babae. Tumango lamang si Margarita at marahan na niyang isinara ang pinto ng silid. Magaan ang kalooban niya sa mga pangyayaring naganap. Isang matamis na ngiti ang nanula sa kanyang mga labi. Subalit alam din niya na simula sa mga oras na iyon ay nakalikha siya ng isang mortal na kaaway at kailangang maging handa siya sa lahat ng oras para dito. Habang naglalakad si Margarita sa pasilyo ng ospital ay binabalangkas niya sa kanyang isipan ng isang misyon. Yaman din lamang at hindi na maaalis kailanman ang pagiging isa niyang aswang ay yun na rin ang gagamitin niya upang kalabanin at sugpuin ang ibang kalahi niya na nahirati na sa paggawa ng masama. Ang mga kauri niya nagpatiagos na lamang sa kanilang kahinaan at nagpakalulong na sa kasamaan at kadiliman. Katulad ng kanilang mga ninuno, ang ugat at sanhi ng lahat ng ito, ang mga isinumpa, ang lahi ng aswang. Isang malalim na buntong hininga ang hinugot ni Margarita sa kanyang dibdib. Ako ang inyong taimtim na nananalangin si Margarita. Mangilan-ngilan lamang ang tao sa loob ng simbahang iyon. Kulang na lamang ay kausapin niya ang ribulto ng mahal na birhen. Umaagos ang masaganang luha sa magkabila niyang mga mata. Mahal na ina, alam mo sa simula't simula pa lamang ay ayaw ko nito. Ayaw kong maging ganito. Ang nais ko ay maging isang pakaraniwang tao lamang. Iyong isang normal na nilalang na may normal na buhay. Paano na ako ngayon? Paano na ang aking pamilya? Mahal na mahal ko po sila. Mahal na ina, bakit kailangan kong maging ganito? Wala po akong kasalanan. Wala po akong kasalanan. Pinakaiibig ko po si Peter. Mahal na mahal ko po sina Jenny at Bruce. Mahal na ina. Ano po bang dapat kong gawin? Tulungan niyo po ako. Tuluyan ang impit na humagulhol ng iyak si Margarita dahil sa awa sa kanyang sarili. Umiyak siya na tila ba sa pag-iyak niya ay masasagot lahat ang mga katanungan niya. Malulutas lahat ang mga problema niya at muling maisasaayos ang lahat-lahat sa buhay niya. Gusto lang niyang muli siyang makabalik sa dati. Na ang gabundok na dalahin niya sa kanyang dibdib ay gumaan at ng tila bagyo at unos sa dagas ng kanyang kalooban ay mapapayapa. Nagdasal siya na sana ay matinding bangungot sa kanyang isipan ay matapos na at sa magmumulat na ang kanyang mga mata buhat sa napakasamang panaginip.